National Fisheries Development Center, NFDC. Backyard salt making. Okay. Kakaiba rin to. Ito pala yun, sir. Oo. Yung salt. Medyo magandang pondo na. Dati walang pondo. Oh. Ni-start ko. So pwede na rin kahit na medyo umulan. May ginawa silang beds na. Oh! Explain mo nga. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So may machine na sila para kahit na off-season pwedeng kapag Pwede pa rin gumawa ng salt. Ang background na asin ganito. Karaniwan ng nag-aasin nasa western side of the Philippines, not eastern. Nasa west. Nasa west. Bakit, sir? So from Ilocos, Pangasinan, Hindi, itong Aurora, Aurora. Quezon, mahirap dyan. Madalas ang ulan. Dito sa west, mas distinguished, parang yung pag sinabi mong dry season talaga. Yun ang secret. Kasi yung mga nag-aasin, sekreto? Nag-iisip pa sila eh. Pero nung tingnan ko yung Pag-asa, wala pa lang masyadong ulan pagka dito sa dry season, sa western. Kaya west, lahat nandito sa west. So, Ilocos, Pangasinan, kaya may Ilocos. Bataan, Bataan, Bulacan, Bulacan, Cavite. Cavite, Nasa- hanggang Mindoro. West. Palawan, sir, wala na. Meron daw sa Southern Palawan. Pero merong mga nag-message sa akin na kailangan nila na maturuan. Dinagat Islands nga eh, walang asin eh. Sabi ko, puro dagat yan. So, pinagle-lecture ako ng DOST Road, siguro mga 5 times. Ang reaksyon ng mga tao pagkatapos ko na ganyan. Sabi, ganyan lang pala yan. Animal na yan. Yung mga nuno natin, bumibili pa sa Cebu. Sabi pa nila, ganyan lang pala. Sir, i-explain mo nga po, sir, bakit ganito? Kasi, di ba, may nakita ko, parang may mga tiles pa. Doon sa Dasul, parang naka-tiles sila. Ito, yun yung old style. okay. Yung naka-tiles. Since time, hindi na natin alam kung kailan nag-start ang salt making sa Pilipinas. Pero that time, yung mga basag na tiles, basag na palayok, mga ganon, yun yung pinagkakabit-kabit. Kailangan, ang maganda kasi kung merong ganon, may lining, naiiwasan yung mga buhangin na sumama during harvesting. Okay. So, yung mga dirty salt na sinasabi, walang liner. Walang liner. Halimbawa sa, yung papuntang Bani, ganyan. Yung papuntang Zambales, walang liner eh. Dasol. Kukunti ang may liner na tiles or plastic. So, dito nagsimula ang plastic dito sa center nung inumpisahan ko na. Merong nagkabit ng plastic dyan sa fish pan, tapos sumobra. Pwede ba ibigay mo na lang sa akin? Yes, sir. Sabi niya, makondray plastic eh. Tapos, doon nag-start si Saltman, nandito ba? Umalis po. Umalis. Meron akong bata
Sige, kabit natin, ganyan. Tapos 3 inches. Tapos, hinihintay namin kung kailan magkakaroon ng asin. Binilang on the 7th day, asin na. Magiging asin. 7th day. So parang process of evaporation ng tubig yun, sir. Evaporation lang. Tapos, maikwento ko lang, tinawagan ako ni Senator Ed Angara. Ikaw pala, Wesley, ang sabi, gawin mo nga dito sa Baler, sabi niya, para matulungan natin kasi bumibili pa kami dyan sa baba. So, ginawa ko doon, nagdala ako ng mga plastic. Pagdating ko doon, araw-araw pala umuulan. Ako, nakaganon ako. Tapos takbo ko sa Pag-asa. Patingin nga na rainfall profile ninyo. Araw-araw nga, meron. Tapos the whole year. The whole year. Nako, patay ako dito. Kaya sinubukan ko rin yung may mga ganyan. Opo. Matagal pagka ganito, mas madali. Pag Kondres. nakabukas po. Opo. Mga ilang days po ito bago maging Ewan salt? ko, saan ka na ito? Sir, Sir, pag ano po sir, kasi... anong pangalan mo muna, sir? Jay po. Sir Jay. Sir Jay po. Okay. Sir, dito po tinry po namin yung tarong nyo, sir. Bale, ito po. Ginamit po namin tong tray. Opo. Nagpalagay po kami ng seawater dyan. Ng 2 inches lang po nilagay namin. Hanggang dito lang po yung tubig na inano namin. Nag-asin na po yun mga 7 days din po. Salt na po ito? Opo. Salt na. Hindi kailangan tuyong-tuyo. Oh, I see. Mahirap mag-harvest pag tinuyo. Tuyo po. Salt na po to, sir. Ano lang. Diba? Opo. Class A na po yan pag dito po, sir. Pag dito po siya magagaling. Pero parang buong-buo siya. Parang Opo, sir. Mas malalaki. Mas malalaki po. Basta parang pag malaki yung granule, crystal, pag mas malaki, mas mayaman sa nutrients. Sa minerals po. Mas mayaman. Pag pino, walang kwenta. Alat lang. Oh, I see. So yung mga nabibili natin pino na pinakukuluan, wala na nutrients. So, 'di ba sir yung process nila, 'di ba? Una, 'di ba? Nakakita ko sa daso yung malalaki. Parang yung crystal malaki nga. Tapos linuluto nila 'yon. Ayun. Tapos magiging puting Puting-puti na maliliit. maliliit. Oo. Wala na. Wala nang mineral 'yon. Wala na. Yung iodine mismo, zero na yun. Oh, I see. Samantalang kung ganito, iodized, natural iodine, plus other minerals. Oh, I see. Kaya yung mga chef, ayaw nila ng iodized salt. Mas masarap ito, sir. O siyempre, mas healthy pa. Pero sir, ang dami doon, oh. Yan lang po yung produce po yung... Inano nyo na? Inani. Nanggaling po sa wooden salt bread po yan. Doon po sa kabila po. Iba-iba. Okay. Meron pa no na nabasa ko, mas ma-healthy raw sa Japan, nasa bamboo. Mahilig nga ako sa experiment noon eh. Gawa ako, balsa, bamboo. Ilang linggo na. Ayaw pang mag-asin. Mag-asin. Ihinto na natin yung animal. Walang kinabukasan dyan. Eh sir, yung asin ng buhol, Ano? yung bilog. Oo, bumili ako noon. Mahal. Tinuog ba yun? Tawag doon? Saan kaya sa Bohol yun? Kasi pumunta ako sa Bohol. Kung ako 7 days. Sa kanila, 1 day. Lumabas din One sa day? Diaryo, 1 day. 1 day? Binobola ba tayo? Opo. Ako 7 days eh. Pag humukay silang ganyan, yung salinity ng tubig nila, more than 80 ppt na. Ang pinakamaalat na dagat ay 35 eh. Iyon eh. More than 80. Oh. Tapos, mahangin. Kaya naglalagay sila ng wind vane. Oh. Tapos, ang kapal, ganun na. Talaga binidyo ko eh kung paano gumagawa ng bilaran eh. Lupa. Lupa lang. Tapos, yung lupa, nilagyan ng plastic na takip ng libro. O yun yung plastic. Mas ganun lang. Ayun, 1 day. Pwede rin po, ginagawa po din po namin yung ganun 1 day din po, 1 day process. Pero di po. Manipis. Opo, manipis. Manipis. Pero daily harvest po, meron po.
Kaya lang, trabaho ka ng trabaho. Yes po. Eh, ito, Pero 3 mas mabilis days. po. Sabi ko nga, isang tabo, 35 grams kung 35 PPT. Diba? Sir, anong ibig sabihin nito? Concrete salt bed, Ah, ground-based. Anong ibig sabihin? Ito yun. Eh, Ito po Alam mo yan. Ito po sir yun. Mm. Nakasemento po to sir. May semento Ah, semento sila. yan. Opo, nakasemento po. And then, Nilagyan ng plastic. Nilagyan po ng light. ng liner. Opo. 2.5 by 15 po yung size niya sir. Meron din pong 7 by 15 meters. Tapos yung pinakamalaki po namin is nasa 12 po. Yun na po yung pinakamalaki. Ito ang gagawin nilang asin center. Opo. Ito yung magiging asin. Yan ang recommendation ko. Na ipakikita lahat yung technology ng pag-aasin. Oh, I see. Diba? Walang ganun. So sir, to, bubuhusan mo lang ng tubig to. Opo, from Galing seawater dagat. po. Galing dagat. Kukuha ka sa dagat, talalagay mo dito. Oh. May reserve water po. Ah, may Pump ano po. na. May reserve May water pump po na. doon. Opo. Tapos ipapump na po dito yung tubig. Ganun lang. Tapos Tapos hintay lang po. kailangan bodega. So normally yung mga nag-aasin may bodega. Mm. Bakit? Kasi pagka tag-araw, Mm. mura ang asin. Kasi panahon ng asin. Oh, I see. Pero pag bumaksak yung ulan, wala na times asin. 2. Oh. Times 2. So kailangan nakabodega lang, sir. Yeah. Kaya kung business ang pag-uusapan, kasama yung bodega. Storage mo muna. Opo. At least hindi nasisira, sir. Oh, Masisira ba once na asin na siya? Walang pagkabulok. Kaya lang pagka, ano ba yun? Pag moist, yung Yes ulan po. na ulan, Yun. Wala po. nagtutubig. Tubig pa po siya. Paano may iwasan yun? Pagka ipapak na po siya, kapag tuyo na po siya, ipak na po agad. Nakasama Pag nakapak na. Opo, wag Pag na po nakapak na, walang hangin, hindi magme-melt. Hindi, na po. hindi. Wala na po. Pero may moist pa rin po talaga ang asin. Oh, I see. Ako meron sa bahay, nakalagay sa, niregalo sa akin ng dimsum. Nakalagay sa kawayan. Ay, yan, sir, ha? Symbolic. Yung sinasabi mong kawayan. Yung mga Pagka umuulan basa din Ganito pala to. Dapat surplus tayo ng asin. Daming Sir, dagat. pinag-uusapan natin yung asin. Di ba nagkaroon ng asin law? Sabi nila yun yung pumatay sa salt industry ng Pilipinas. May anong move ng gobyerno dyan ngayon? Kasi ganito, parang background. Mm. Ang talagang nag-i-import dati ng asin, yung coconut. Si coconut Kasi for every coconut tree, kailangan pala ng 3 to 4 kilos of asin Oo. every year. For 10, 14 consecutive years para mamunga ng maganda, maging healthy si coconut. Eventually, yung ini-import nating asin, niluluto na. Minimix ng dirty salt, yung gray. Tapos haluan ng tubig dagat, yun na yung puti na pino na sinasabi mo. Oo. Parang naging laborious, yung nawala yung nutrients, tapos i-sprayan ng iodine. Oo. Oh, healthy ba yun? So, ang gusto natin, kung gusto natin ng healthy na asin, yung solar salt. Pinatuyo lang na tubig dagat. Sabi ko nga, mas malaki yung granules, mas malaki ang chance na maraming nutrients yun. Ayun nga sir, bawal daw magbenta ng asin na hindi na-process, hindi linagyan Pwede ng na yun. iodine. Pwede na. Pwede na ngayon. Oo. Na-amend na po yung batas. Meron na, bago. Kailan po yun nangyari sir? Lately lang. Oh, so pwede na. Pwede na. Ayan. Yung- So mabubuhay na ulit yung mga Ang tawag doon nag-aasin. artisanal salt making. Pwede na. Tapos ngayon, binigyan na ng pondo. Insertion daw yun, insertion. Pero kanina, sabi nagtumawag ako, meron na, lalagyan na talaga ng pondo. Insertion. At gagawa na ng yung idea Asin Center para dito ang puntahan ng mga gustong matuto. Kailan kaya finally magagawa yung Ascent Center? Madali na. Ito na yata. Madali.
Sir, kahit sino pwede nang Pwede na. asin. Kung ikaw, kung gusto mo, sure ka doon sa asin mo. Oo. Palagi ko sinasabi, di gumawa ka na sarili mong asin. Ganyan lang kailangan. Makakaubos ka ba ng 5 kilong asin sa isang taon? Di naman. Di ba? Oh. Ang galing. Sa coconut, ginagamit pa rin ngayon yun? Hindi Ginagamit. na? Ginagamit pa rin. Yun So dapat yung hindi process, Dapat yung dirty salt, dirty salt. bilhin nila. Kasi ang naging problema ngayon, marketing. Marketing nung asin. Oo. Nagpo-produce na eh. Eh, sinong bibili naman? So, tutulungan dapat ng government na market ng salt makers, yung gumagawa ng asin, mag-aasin sa marketing na maibenta sa Philippine Coconut Authority. Kasi nag-training, napasyal dito yung national director ba tawag doon? Sa Philippine Coconut Authority. Napunta rito eh. Pinapunta ni sinong sekretary doon para matuto daw. Tapos gumawa kami ng malaking seminar sa Davao kasi may malaking coconut center pala ron eh. Kaya natutunan ko rin yung bawat coconut, ganito pala. Ganyan. Ang dami palang asin kailangan. Marami pala. Tapos meron pa yung mga tanong na kuminsan mapapakamot ka ng ulo. Bakit daw aasinin pa? Bakit hindi igibin yung seawater at i-delete? Oo. Sabi, o di gawin mo. Bakit nga ba, sir? Ba't hindi pwedeng Hindi, mas madaling buhatin yung asin eh. Kesa sa tubig? Sabi ko nga, 35 grams yung 1 litro eh. Oh. Pero pwede mong idilig yung tubig. Pwede. Kaya nga yung mga malalapit sa dagat na coconut, healthy maganda. eh. Oh. Diba? Healthy. Yung problema yun, nasa bundok. Nasa bundok. Interesting. Ang kwentong asin. Kwentong asin. At least, Asin dati din. kasi may vlog ako na pumunta ako sa Dasul. Kaya nakita ko yung naka-tiles. Blinag ko. mahal na yun. Blinag ko. Tapos, hindi ako ayaw akong pagbilhan. Bakit? Kasi takot sila na magbebenta ng Tauhan lang sila. ng hindi processor. Kasi pwede kasi na. dati kasi bawal nga. So Pwede na. sekreto pa para kaya nakakuha ko Pwede na. ng akin. Hindi na ganun ka rigid yung policy. Okay, may makikita pa tayo, sir. Asin. Tingnan natin. Yung nakapak na po, sir. Sir, tingnan nga natin to. Ito yung galing sa dito sa Dito na po, sa galing. O iba na itsura niya. Yes po. Malalaki na. Ang puti, oh. Diba? Bago nyo ilagay dun sa plastic yung asin, may filter bag kayo. Yes po. Yung 5 Yes po. Micron. Para alis yung maliliit pantay-pantay. para maputing-maputi. Oh, I see. Ang galing. Walang buhangan. Magkano gastos nito, sir, paggawa nito? Pag ganun, Pag yun, mura. Mura yun. Etong ganito, mahal. Gagawa ka pa ng ganito. Kaya ang style, gawa ka ng maramihan during Summer. summer. Ito, siguro sa eastern side, ay yung maulan. Itong technique na ito. Pero kung nandun ka naman sa western side, maganda yung rainfall profile mo. Yung plastic na ginagamit, food grade yan eh. Food grade po Or ito. food contact plastic. So, wala Bakit tayong nyo problema. tinaas, nakabed ito? Para po maiwasan po yung buhangin po. Buhangin. Yung buhangin, Pero in terms of yung 7 days, parehas lang, Dok. parehas lang. Parehas lang po. Yung buhangin. Kasi kung windy, talagang tinatangay. Kaya yung ganun, noon may fence ako na gano'n. Oh. Pero sa ngayon po, sir, yung mga ground base po namin talagang produce lang po noon. Pero makapal na itong plastic na to. Tapos na nag-i-import tayo ng asin, sir.
Marami yan. Saan nagagaling yun? China? Makakagawa ba ang China ng asin? Meron sila. Ang ganda na. Ito na po yung nakapak po. Half kilo lang. Ganda. Ang ganda, soap. Mahal na to sa market. Hindi naman po, sir. Magkano? Magkano yung ganito? 1 kilo ba yan? Hindi. Half kilo lang po, sir. Magkano yun yung half kilo? Nagre-range po ng 50 to 60 po per kilo. Pag dito po. Meron din po kami mga nagawang flavored salt po. Flavored? Yes po. Ito na po, sir. Ang ganda. Yung salt na maanghang agad. Yung spicy po, Ito, sir. spicy. Oo, ganun. Tanglas. Tanglad. Na po, tanglad asin. Parang ang sarap ibenta. Yes, sir. Sarap ba ibenta? Pag magbebenta ako nito, magkano ang retail ay ang sa SRP Nasa ano po, ang kiluhan po kasi sa dito sa amin po, nasa 50 to 60 po per kilo. per kilo po. Yung So sa half lang to. half lang po. Ito 1 kilo. Yan po yung may 1 kilo rin po. Yan. Matagal mo na uubusin yan. Ganda oh. Ano po yan? Baka kalahating, At sigurado malinis to, sir. kalahating Natural taon. Kalahating taon na to. Ganito So, yung- SRP nito, 50 to 60 po. itong half. Opo, yung half po. Yung sa nabibili lang po sa palengke. Pero pag mga ganito na po, syempre may presyo na po kasi binili rin po yung packaging. Sa palengke, 50 pesos din ang ang half kilo na Hindi asin? po. Hindi po. Nasa Tinakal. tinakal po, tinakal. Pero pag kilo po, nasa usually 50 to 60 po. Mahal din pala. Sa pasalubong namin, 100. 100 na. 1 kilo. 1 kilo. Pinaririgalo. Ang ganda pala Nasa rin packaging nito. yun. So, maganda rin. Baka lang naman. Baka magkaroon kami ng pasalubong center. Sa Manila. Ay, dapat Sa pala Quezon dumaan City. kayo sa pasalubong namin eh. Hindi ko yun naidaan. Saan po yun, sir? Sa... Nandun lang sa bread house. Sa kabilang po. Umalis tayo agad eh. Meron. Okay. Sir, thank you. Thank you. Thank you po. Pabit-bit na namin yan. Opo, sir. Baka matikman namin, baka hindi maalat. Ito po gawa na dito sa ganito nyo. Yes po, dito po yan. Pero meron naman yung bagong gawa, Class A na kagad. Meron po sir, parang yung mga covered po. Class A kagad yan. Ganito po. Yung nagbabagoong very particular sa asin. Yes, sir. Yes, sir. Pag yung asin ay kaha-harvest, hindi nila gagamitin agad. Okay. Pinasyalan ko yung nagbabagoong sa Bicol. Next year nila gagamitin. Ang sinasabi nila, mas tuyong-tuyo na pag ginamit nila. And mas maganda para sa bagoong, sa produkto. Ganun din siguro sa atin. Kaya ang, di ba, sinasabi ng matatanda, dapat may tapayan ka ng asin. Dapat palaging puno. Pag ganun naubos, malas, sabi sa'yo. Kaya dapat may tapayan ka. Nung araw, doon sa pasalubong namin, may tapayan ako. Pinaririgalo sa kasal. Talaga. Nung ayaw nila ng tapayan na yung brown. Gusto nila yung tapayan parang bigan. Kaya nahinto na. Pupunta pa ako sa bigan. Layo. Class A kasi super clean. Oh. So, ang harvest depende sa alat ng dagat. Yes po. At sa araw po. Kung So, pag- minalas-malas ka, natapat ka sa medyo matabang, di konti harvest. Opo. Oh, I see. Ganun.
So better yung summer talaga, sir. Kasi Sa summer, mabilis ang evaporation. At mas gusto kung direct sunlight. Ilang araw bago naging ganito? Mga 13 days po, 2 weeks po sir. Kasi Mabagal ah. may ano po bagyo Ulan. po. Yung uwan po. Yan, kaya naman, kahit na may bagyo, pwede. Makakagawa Maasin pa rin ka. po. Opo. babagal lang. Mabagal lang po. Pero sure naman po na meron talaga. Asin. Okay, sir. Okay? Okay po. Sir, thank you so Tayo. much. Sige po. Welcome po. Balik na, sir. Ako po. Ay, ano. Sir, di ba may mga storage din facility kayo? Punta tayo, gusto mo? Hindi na po. Pero may storage facility Kaya ang ganun lang Bifar, tayo. sir, diba? Oo, dadaan tayo. Okay. Daan lang. Processing plant. May laman. Si Sante umuupo dyan dati. Paano ang uupa? Yung storage. Para sa, sorry. Storage ng pompano. Pag nag-harvest sila ng pompano, yung storage nila yun ng isang taon. Unti-unti nilang linalabas. Nagkaroon na ng mga imported. 2010 pala. Nung naitayo ko to. 2010. Ayun. Tapos na sila. Nag-process. So, palagay ko. Kasi malinis na yun. Naglinis na sila. Anong pre-process nila dito, sir? Hmm? Anong pre-process po nila ngayon? Normally, ang na-export natin, siyempre yung deboning. Nabangos. Meron tayong mga 100 deboners eh. So nakapagbigay tayo ng trabaho sa 100 people. Yan. Ngayon, ang kainaman nitong processing plant natin, kahit na sino pwedeng gumamit. Yung iba kasi kanya yung processing plant, di mo pwedeng gamitin. I see. Pero ito po pwede na i-schedule ka lang, tapos dadalhin mo yung products mo, tapos i-ayos na. Ang papeles nito for export, okay na rin, yung HACCP, HACCP plan. Okay na. Ano yun, sir? Parang magre-rent na lang siya. Oo, babayaran lang niya yung labor, tapos yung cold storage, kung ilang days na nandun, babayaran niya. Mura lang. Kaya hindi naman talaga tumutubo ito. May sarili din itong ice eh. Normally pala sa mga processing plants, yung ice mismo, baka may bacteria. So dito, tinetesting lahat yan. Dito ginagawa yung ice mismo. Oh, doon. Tapos lahat ito galing ng Korea eh. Last stop tayo doon. Tapos punta na tayo sa Sa Fabian. So, pagkayari natin nakita yung mga isda, lahat naman ang nakatulong sa aquaculture. Binigyan ko ng ano. Kaya lang, nag-retire ako after 3 years. Ako naman ang binigyan. Binigyan. Ito accomplishment ni Sir, oh. Ito yung List of akin. milestones and accomplishments. Kaya ang biruan, kulang yung loting nyo dyan. Sabi. Yan. So, yung mga ito si Guerrero, yung all-male tilapia. All-male director, tilapia siya yung culture. nagpakalat ng sea cages eh. Si De Venecia naman ang katulong kong kumuha ng pondo. Si former House Speaker. Ang unang bumili ng Norwegian cage, yun. Patay na. Sino po? na rin. Si? Ito. Siya nagdala ng Abesamis. Norwegian cage sa Philippines. Nakumalat na sa buong Pilipinas. Farming. Pioneer in commercial scale milkfish farming in sea cages. Ito yung academy na
hiningi ko kay De Venecia. Ito yun, sir. Nagagamit pa ito ngayon, sir. Oh, malaking trainings dito ginagawa. Pioneering expert and innovator of Philippine Integrated Fisheries. Kakatakot ah. Kakatakot. Next natin, sir. Ulang. Ulang na tayo. Okay, so pupunta na tayo sa highlight talaga ng work ni sir, which is yung ulang hatchery. Pupuntang ulang na tayo. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.